Okay, so we will have a slab analysis and design. So sa previous tutorials ko, hanggang analysis lang yun, hanggang long-term deflection. Okay, so ngayon, so babalikan natin yon step by step hanggang sa design tayo. Okay, so pwede tayong mag-model dito sa shape. So lahat ng ano dito, pwede naman. Draw, define. So parang ETABS lang din ito at parang SAP 2000. Okay, so ngayon, gagawin natin ay, since meron tayong ETABS model, ito, so nakarun ito na ETABS model. So irarun muna natin to bago tayo mag-export. So suspended slab, second floor. Ngayon, narun ko na siya, then file, export, ETABS story as safe b12.f2k file. So ito. Then second floor, export floor loads and loads from above. Then set load cases. So dead load, superimpose dead load, reducible live load. Then click OK. Then sa load combo, kukunin lang natin yung gravity load combinations na strength. Then click OK. So maghahanap ito ng folder kung saan mo siya i-save. So I will have my folder here. So suspended slab, safe model, step by step analysis and design. So click ko lang yan. Then override ko to. Okay. So nandun na siya. Ngayon mag-open ako ng safe. File, import, save f2k. Then dito sa suspended slab, safe model, step by step analysis and design. So meron ako ditong na-save ng 806. So 805. Ito, open ko siya. Okay, so ito na siya. Ngayon, ang gagawin natin dito is reviewin natin yung slab loads. So ni-right click ko lang yan. Then loads. Meron ka ditong 2.9 na superimpose dead load. Then meron kang reducible live na 2.4. So office naman yan, kaya pare-parehas yan. Or you can display, show loads, superimpose dead load, tapos slab surface, show loading values, then ito yon. Okay, so ito yung sa superimpose dead load. Next is display, show loads, so reducible live, then click OK. Ito naman yon. So sa ETABS, yun din naman yon. Plan, second floor. So pag ni-right click ko to, so ito din naman yung loads niya. Okay, so balik ako sa save. Okay, balik ako sa save. Okay, ngayon, nasa save na ako, then click ko lang yung undeform. Ngayon, unang-una, save muna natin. So, overwrite ko na lang to na second floor. So, ito yung file name ko, revision 00, then save. Override ko lang siya. So, ang unang gagawin, since may loads na tayo, slab loads. So, pupunta ako sa materials. Okay, so itong mat 1 na to, usually yan yung concrete. So, yan, concrete yan. Ang gagawin natin, rename natin yung mat 1 ng FC. So, prime of C, 3000 PSI. Material siya sa slab. Okay. Okay, dito, meron kang modulus of elasticity, 4,700 over times square root of a prime of C, then 21. Dito, 21 megapascal, yung 3,000. 3,000 divide 145. So, yan yon. Then, modulus of rupture for crack deflection. So, dito magkakatalo. Kasi ang slab, kalahati lang siya ng para sa frames. So, 0.5 times 0.62
So, itong value na to ay naipaliwanag ko na sa previous videos. Okay. Square root of a prime of c na 21. So, pagka sa frames, 0.6 ito, square root of a prime of c. Okay. So, 1.42. So, sa frames natin is 2.84 ang value. So, click OK. Then, ito is, i-duplicate ko siya. Then, modify. Dito is, lagyan ko ng frames. Then, papalitan ko lang tong times 2. Okay. Then, click OK. Next is yung rebar natin. So, yung mat2 is rebar. So, sabihin natin fy 414. Then, dito 414. Then, okay na siya. Okay. Now is, yung sa slab, pag ni-right click ko yan, laging nagdi-default dito pag nilagay mo sa save is CSA G30 18 grade 400. So, rebar din yan. So, pwede natin palitan to. Modify. Gawin natin tong FY na 275. Tapos yung value niya, gawin natin 275. Okay. Then, dito naman is 275 times 1.25. Okay. Click OK. Then, pag ni-right click ko to is, sa design niya is 275 na siya. Okay. So, ngayon, gagawin natin is, maglalagay tayo ng design strip or para sa design na yun, or mag-a-analyze muna tayo ng deflection. Yung long-term deflection or short-term deflection at long-term deflection. So, pupuntahan ko muna yung define, load cases, add new case. So, case 1. Ito na rin naman yung ginawa sa previous video. So, dead load. Dead load lang ng slab, loadings lang ng slab ito. Dead load, superimpose dead load, reducible live, and live load. So, 1 yan lahat. Then, nonlinear crack. Click OK. Then, click ko yan. Then, add copy of that. So, pangalanan ko to ng case 2. Then, ito is 25% sustained live load. Okay. Click OK. Then, punta tayo dito. Add copy of paste. Copy of property. So, case 3. But now, nonlinear long-term crack. Click OK. Then, click OK. Punta ka sa load combo. Punta ka sa load combination. So, meron tayong U1 dito. Then, pwede tayong mag-add copy of that combo. Sabihin natin U2. Para sa design naman yan. So, ito ay SDL, RLL, and live load. So, ito is 1.6. Para sa design itong load combo na to. Okay. Then, strength yan ito. Click OK. Then, ito reviewin ko lang. Dapat ito is dead. Okay. So, sabihin natin U1 lang siya. Click OK. Next natin is add tayo ng combo na short-term deflection. Okay, short-term deflection. Ang ilalagay natin dito is yung case 1. Okay, service initial. Then, add copy of that combo. So, long-term deflection ang ilalagay natin dito. Okay. So, case 1 plus case 3 minus case 2. Okay, pinaliwanag ko na to sa previous video. Service long term. Ito is case 2 na negative 1. Okay. Then, click OK. So, ang gagawin natin, since mag-check tayo ng deflection,
kailangan natin ito ng lagyan ng temperature bar. So, para malagyan ng temperature bar itong slab natin na to, para meron siyang temperature bar, pwede natin siyang lagyan ng H-phase ng 0.0018 times pH. Okay, so lagyan natin nun. So, kung meron kang 0.0018 or kasi ano tayo grade 275. So, 0.002. 0.002 times B. So, yung width natin, let's say 1,000. So, 1 meter strip tayo times 150. So, yan yung area natin. Yan yung AS due to temperature. Okay, ngayon yung number of bars is equals AS divided by 79 kasi 10 mm is 79 ang area niya. Ngayon yung spacing natin dyan is equals 1,000 divided by number of bars, so 263. So let us have spacing pero ano yun yung 0.0018 naman is gross yan, gross. So pwede nating hatiin yon. Pag hinatiin natin yon, ibig sabihin kalahati lang kasi top and bottom meron kang spacing na 526. So use spacing na 2T 2 times thickness equals 150. Yan, 150 times 2. So, 10 mm at 300. Pwedeng yun ang spacing ng temperature bar natin. Kasi, sa code naman is 3T. Pero, based on experience ko, hindi ako nagbabakal ng 3T. So, laging maximum ko is 300. Top and bottom sa temperature. So, ngayon, ang ilalagay natin is 10 mm at 300. So, hanapin natin yung row nun, yung row, AS over BD nun, kasi ilalagay natin yun sa tension side at sa compression side dito sa cracking analysis para makonsider siya sa deflection. Okay, so ang row nun is equals 1 meter, tapos meron ka ng 300, 1 meter, meron ka ng spacing na to, so ang makukuha mo is number of bars times meron tayong 79. So yan yung AS. Divide natin ng BD. B natin is 1 meter times depth natin. So sabi natin 150 minus so 125. So 0.002. Yung row natin sa tension and yung row sa compression. Kasi parehas natin lalagyan eh. So, lagyan natin itong 0.002. Okay. Okay, click OK. Then, run the analysis. So, ang kukunin muna natin dito yung deflection muna. Okay, so non-linear long term siya kaya medyo matagal siya mag-run. Okay.
Okay, so ito yung deflection natin sa dead load. So, hindi hinahanap natin. Ang hinahanap natin is yung deflection sa short term at sa long term. So, punta natin yung short term. So, ito. So, 7.3 mm. So, but ang length natin dito is 4 meters. Geometry natin 4 meters. Tapos, meron tayong beam dito na 350. So, ang LN natin is 4 times minus 0.35. So, 4 minus 0.35. So, yun yung LN. Unsupported length. Yun yung length ng slab. Divide natin ng 180. So, L over 180. So, 20 mm yung allowable natin sa short-term deflection or initial deflection. So, pasado tayo kasi 7 mm lang ito. Okay. So, next is, so dito may hagdan to. Kailangan natin i-delete yung hagdan dito. Hindi siya kasali sa slab analysis. Yung hagdan. Okay? Para sa building analysis lang yon. So, balikan na lang natin yun. Okay. Okay, puntahan natin yung long-term deflection. Click apply. So, sa long-term deflection, meron tayong 13.8 or 14 mm. 14 mm. So, kaya siya. Kasi ang long term natin is, so 3.65 divided by 240 equals 15. 1,000 yan eh. So, 15. So, dito is 14. So, 1 mm lang. So, dun sa nakaraang tutorial kasi is, ang LN natin dun na ginamit is 4 meters. So, dito 3.65. So, okay, 1 mm lang din naman yung difference dun. So, pero magpa-pre-camber tayo ng 20 mm as per experience. Okay. Now, pasado na tayo sa long-term deflection. Ibig sabihin, yung thickness natin is adequate siya. Adequate din naman siya kasi yung perimeter over 180 is nasatisfy din natin. So, ito is geometry 6 saka ito ay 5.5. So, usually, sa practice, 6 plus 5.5. So, perimeter over 180. So, ito times 2 natin to. Kasi perimeter, divide mo ng 180. So, ang initial mo is 127. Pero ako, pwede ko siyang 8 times ng 10%. Yun ang initial ko. So, 140. So, 150 is okay. So, kaya sa long-term deflection is okay tayo. Okay, next, sa design tayo pupunta kasi okay na yung long-term deflection natin. Ngayon sa design, i-unlock ko to. Gagawin ko is, di-delete ko itong stair na to. Okay, so na-delete ko na yung stair. Knowing na yung temperature bars natin dito is 10 mm at 300 top and bottom. Okay, so ibig sabihin, meron ka ditong nakalatag na 10 mm sa lahat ng area nito. Okay? Ibig sabihin, may nakalatag kang 10 mm dyan. Papunta doon na 300 top and bottom. Okay, so meron tayong top and bottom din na nakalatag. Ganyan ako magpagawa ng drawing. So sa plan, nire-reflect ko, may linya dyan ng rebar. Tapos yung pangalan ng bakal nandito. Okay, top and bottom yon. Then dito din. Ibig sabihin, nakalatag yan dyan sa buong area na yan. Yung 10 mm at 300. Ngayon, ang hahanapin na lang natin yung mga extra bar. Or kung hindi niya kaya ng 10 mm at 300, na lagyan natin ng extra, pwede natin dagdagan yung 10 mm at 300 kung saang part. So, this time, knowing na may 10 mm at 300 top and bottom, ang hanapin natin is yung mga, kung kukulangin ba siya or pwede na. I mean, kung pwede na siyang pang continuous bars, tapos lalagyan na lang siya ng extra bar. Okay, so ngayon, gagawin natin is, maggagawa tayo ng design strip. So, ito lang. Click ko lang yan. Ito. Then, A. Then, gagawin ko to. 0.5. Copy. 0.5 left, 0.5 right. So, meron kang 1 meter na design strip.
Okay? Meron kang 1 meter na design strip. So, pwedeng lagyan ko siya dito sa center to center na to ng A. So, ito din, lagyan ko din. Yan. Tapos, so dito, pwede rin lagyan ko dito. Tapos sa B naman, lagyan ko lang din ng ganun. So, mas pinipili ko na dito ako sa gitna kumuha kasi mas malaki yung deflection dito. It means mas malaki yung bending. Okay? Ayan. So, ang gagawin natin, so yung A natin is horizontal, yung B is vertical. Ngayon, ang gagawin natin, yan kasi 1 meter by 1 meter yan. Pag tinignan mo yan dito, makikita mo yung show width niyan. So, yun yung width ng strip. So, ang gagawin ko, itong strip na to, i-replicate ko to ng tig dalawa lang. So, edit, replicate, dx1, tapos increment ako ng 2. Ibig sabihin, dalawang kopya. Okay. Then, kukunin ko ulit yung sinelect ko, get previous, then edit, replicate, then -1, click OK. Okay, so select, get previous, then edit, replicate, -1, click OK. So, ayun na yung strip natin sa Y direction. Then, tatanggalin ko dito sa view yung B. Yung A naman ang i-replicate natin. So, let us say, replicate natin ito ng tig dalawa or tig isa lang kasi dito hindi siya kakasya. Isa lang ang kakasya. So, edit, replicate. So, copy ko to. 0 tapos 1 lang. Okay. Click OK. Then, kukunin ko ulit siya sa top na naman. Edit, replicate. So, gagawin ko tong +1. Click OK. So, okay na yung stripping natin. Then, meron ako nakalimutan. Yung concrete cover pala. So, okay. So, punta tayo sa design preference. Code niya is ACI 318-14. Concrete cover is 20. Then, ito is 10 mm. So, yung beams natin okay na. So, let us say 16 mm yan. Then, run the analysis. Okay. Okay, so yung running is tapos na. So ngayon, gagawin natin, punta tayo sa design. So dito sa display, show slab design. Then, puntahan muna natin yung
impose minimum reinforcing, strip base. Then punta muna tayo sa bottom bar. Then dito sa show number of bar sizes, lagyan natin 10 mm. 10 mm. Then show values at controlling station diagram. So ito yung bakal natin dito sa bottom. 6 na 10 mm. So ibig sabihin, so bago yan, para ma-appreciate nyo, puntahan muna natin yung display show strip forces. Okay, so ito yung sabihin natin sa load combinations lang ng U1. So moment, apply, lagyan natin ng value. So makikita mo, ma-appreciate yung moment diagram dito. So ito, halos 0 moment sa support kasi simply supported siya. Halos dito, 1 end continuous, 1 end continuous. So meron siyang moment sa support, negative moment. Then dito, meron siyang negative moment sa positive moment dito sa midspan. Then dito naman, sa continuous, sa end continuous, halos 0 siya. Okay. Ngayon yung shear naman is ito. Ayan naman yung shear. Okay, so yan na yung forces. Puntahan natin yung slab design. So let us have 10 mm. So ibig sabihin nito, meron tayo ditong 6 na 10 mm. Ibig sabihin, sa 1,000, meron tayong, ang spacing ng 10 mm mo dyan is, so 1,000 divide 6, 166. So let us have 150. Ngayon, ang take ko dito, kasi meron kasi tayo ditong top and bottom na straight bar. Okay. 10 mm at 300. Ngayon, dito sa midspan mo, meron ka ng 10 mm at 150. So, ang gagawin mo, lalagyan mo lang siyang extra bar dyan na extra bar dito na 10 mm at 100 din. At 300 din. Ngayon, ang spacing mo na dito sa bottom bar na to is 10 mm at 150. Dito. Ayan. 10 mm at 150 yung spacing mo kasi meron kang extra bar dyan. Okay? So, dito sa part na to, sa mga dulo, kailangan lang natin dyan is yung minimum. Okay? Then so okay na tayo sa bottom bar. So, ang kailangan mo dito sa mga dulo na to, minimum or temperature bar. Ngayon, punta na tayo sa stop bar. So, ganun lang din ang gagawin. Punta ka sa stop bar. Top bar. So, sa top bar mo, 4 na 10 mm ang kailangan. So, sa 4 na yan, sa part na to, kasi halos simply supported to kaya maliit yung bakal mo dyan. So, sa 4, so sa 1,000, meron kang 250. 250. So, pero meron tayo dyan ng naka-straight bar na 10 mm at 300. Okay? May 10 mm at 300 ka. So, ang gagawin ko dito, kulang ka kasi 300 Pwede mong gawing 10 mm at 250 yung top bar para wala ka ng extra bar sa support sa ganitong situation. Okay? That's clear? Kasi pwede rin namang mag 300 ka na continuous tapos mag extra bar ka dito. Pa isa-isa. Okay lang naman. Kunti lang yan. So, it's up to you. Basta ang importante, yung ilalagay mong bakal, hindi siya kulang. Pwede nang sobra. Huwag naman sobra-sobra. Okay? Then, punta tayo dito sa layer B naman. Apply. So, top bar. So, ito, bakit maraming bakal? Kasi continuous ito. May moment ka dito, may moment ka sa kabila. So, 10 mm at 100 yung top bar mo dito. So, knowing na meron tayo ditong straight bar, continuous, at 300, kasi may temperature bar tayo Yun. Tapos, meron tayo ngayon ng extra bar dito na tigda dalawa.
So, sa L over 4. L over 4 here from here. L over 4, L over 4 din doon. So, ito yung extra bar mo. Ngayon, dito din, meron kang nakasingit na dalawa. So, 300, tapos sisingitan mo ng tig dalawa. So, magiging 100. So, ngayon, okay na yung top bar mo. Okay? Ngayon, sa top bar, midspan, laging meron dapat kasi temperature bar and for the creep and so for the concrete creep, yung stress ng concrete due to compressive force na ipapasa niya sa bakal, ngayon yung bakal nakakatulong siya sa compression side. Ngayon, mas maliit ang deflection ng slab na may top bars. I hope that's clear. So ngayon, sa slab design natin, iba-ibang klase yung pag-approach sa drawing. Yung iba may S1, S2, tapos may top bottom like that, diameter. So ako, hindi ganun ang practice ko. Ang practice ko, pinapalatagan ko dito ng isang buo, anong spacing niyan, hanggang saan siya, like that ang ano ko. Ngayon, kanya-kanyang diskarte sa design. Design drawing, I mean. Okay, so, sa drawing, so, kanya-kanyang diskarte, pero magagawa ako ng PDF na meron ng structural design drawings itong 3-story reinforced concrete office building. Din isisend ko sa mga nag-avail ng manual. Okay, so, I hope you learned from this tutorial. Then please like and subscribe to my YouTube channel. Okay, thank you.